Bumagal sa 0.9% ang inflation ng Pilipinas nitong Hulyo. Ayon po yan sa Philippine Statistics Authority o PSA. Mas mabagal yan sa naitalang 1.4% noong Hunyo at pinakamabagal sa loob ng halos 6 na taon mula 2019. May detalye sa Denise Osorio. Patuloy ang pagbagal ng inflation ngayong 2025. Ayon sa Philippine Statistics Authority o PSA, bumagal ang inflation sa 0.9% noong Hulyo 2025. Mula 1.4% noong Hunyo, mas mababa kumpara sa 4.4% noong Hulyo 2024. Sanhi nito, mas mabagal ang pagtaas ng presyo ng kuryente, tubig at renta na 2.1% mula 3.2% at pagbaba ng presyo ng pagkain na negative 0.2% at transportasyon na negative 2% dahil sa murang krudo at pamasahe. Yung vegetables inflation natin as a whole ay mababa pa rin. But we saw sa National Capital Region, particularly nung second half ng July, may mga adjustment na tayo na pag-akyat doon sa certain vegetable items. Bagsak presyo rin ng bigas ng 18.2% mula 50 pesos and 90 centavos noong Hulyo 2024 sa 41 pesos and 31 centavos ngayong Hulyo 2025. So yung ating first regular milled rice nitong July, ang average price per kilo niya ay nasa 41 pesos and 31 centavos. Compared July last year na ito ay nasa 50 pesos and 90 centavos. Kaya malaki talaga yung ating pagbaba ng presyo dito sa regular milled. Yung year-on-year na reduction niya ay negative 18.2%. Inaasahang mananatiling negatibo ang rice inflation sa buong taon. Iminungkahi naman ng Department of Agriculture o DA ang unti-unting pagtaas ng taripa sa imported rice mula 15% hanggang 35% upang balansehin ang interes ng mga mamimili at magsasaka. Kasi gusto natin din, again, magkaroon ng balancing action para sa kapakanan ng ating mga magsasaka at sa kapakanan ng ating mga consumers. At timing din, huling datos ng PSA, record din na 15.9 negative yung inflation. Deflation na to sa presyo ng bigas. Dagdag pa ni Demesa, sapat ang supply ng bigas na aabot ng 2.5 million metric tons ng imported rice sa panahon ng anihan. Base dito, inirerekomenda ang 45 hanggang 60 days na pagpapahinto ng importasyon sa panahon ng harvest season. Napakarami ng pumasok na import, 2.5 million metric tons na bigas. Plus record harvest tayo ng palay first semester. Yung 45 to 60 days, 1.5 months. Kung titingnan mo yung requirement natin na 35,000 metric tons per day ng bigas, sa dami ng bigas natin, hindi yan makakaapekto masyado. Ramdam naman ang ginhawa ng mga mamimili tulad ng mga senior citizens na sina Lola Neri Villamor mula Quezon City at Nanay Lucia Aguinaldo mula Bulacan na bumaba ang gastusin sa pagkain mula 1,500 to 2,000 pesos sa 1,000 pesos na lang kada linggo. Tumaas din konti pero kahit pa paano mayroon. Kasi naman mura, wala naman. Minsan pag bagyo mataas. Pag wala namang bagyo, normal ang presyo. Ang mga ano lang talaga, may sakuna lang talaga mataas. Sa Bulacan, sa bukid, para sa amin is okay, malaking pasalamat namin na bababa ang presyo. 'Di ba? Lalo na maraming mga bata, marami akong mga laga. Yung budget is okay na 'yon. Pinuri ni na Lola Neri at Aling Lucia ang pagbaba ng presyo at paglaganap ng 20 pesos na bigas. Mas abot kaya na ang pagkain sa Eastern Visayas, Northern Mindanao, Davao, Soc-Sargen at BARM. Sa NCR naman, bumaba ang inflation sa 1.7% at 1% sa labas ng NCR. Denise Osorio para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.